come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ngayon na po naglandfall yung bagyong uwan. Business namin minamahal sa magandang gabi po sa ating lahat. Hindi-ingat po tayo, no? Business. Kasi hindi din biro itong nalang bagyong uwan, mga business namin minamahal. Kasi napapanood ko sa Facebook, mga business, yung mga business natin nasa malapit sa mga ilog ay huwag na po tayong mag-aalinlangan pa na lumikas. Kung kinakailangan ay lumikas na po tayo, mga business. Kasi yung mga anumang meron tayong mga material na bagay ay makikita lang yan, mga business. Ang mahalaga na ang buhay. Kasi pag ang buhay kasi nawawala, mga business, hindi yan may babalik. Sa ating mga business dyan sa sa BBC signal number 3 na po sila doon, mga business. Mag-ingat po kayo dyan. Bayan natin lang dyan. Kasi, para kasahan yung mga business. Nantabayan ko yung gate kasi para na siyang para siyang nabubuwal. Saka itong motor, tinakpan ko kasi nilipa rin yung kumot, yung tuwalya kasi baka patungan ng pusa. May pusa pa naman doon, no? Yan. Saka doon sa giginto, matataas na rin ang tubig, mga business. Ingat po tayo palagi. Sa Kamarin, dito po sa Caloocan, umaapaw na rin ang tubig, bumabaha na rin po, mga business. Naglandfall po ang bagyo ngayong mga tanghali po, mga business. Hindi siya natuloy noong Biyernes, Sabado. Ngayon siya natuloy. At mga kababayan sa probinsya, mag-iingat kayo dyan. Mga mahal natin sa buhay. Kasi nadadaan lang ng bagyong Tony ba yun? Tony o Rolly? Basta yun ang kakadaan ng bagyong nalansa sa Cebu. Laban lang tayo, mga business. Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon Panginoong Diyos. Proteksyonan niya tayo. Hindi na tayong pababayaan. Ako narinig niyo yung parang makalabog-kalabog yung gate. Yan. Hindi naman siya gaano malakas ang ulan. Ang hangin lang ang malakas, mga business. Doon naman sa KBS, sa tumandan sila at kuya, mga first family. Madadala akong ilaw kasi dala ko ng ilaw, mga business. Yung galing sa yung pinadala sa ating sponsor. Salamat kay, di ko lang po matandaan mga business kung ang pangalan ni ma'am. Salamat po. Ang ulan naman, mga business, lang siya, parang ambon. Ang malakas lang sa kanya hangin. Papansin niya yan, yan, no? Ang dito, parang umuyog-yog yung gate dahil napakalakas ng hangin.
mga business. Hello mga business, good morning po. Punta yan sa KBOs. Tuloy pa rin yung paglakas ng mga hangin sa ambon-ambon. Makulimlim yung paligiran. Yan, dyan sila ating guide at yung city. So ito yung ulisan natin mga business yan o. Yan. Sa bagyong uwan doon nakaparada yung Ford ni Boss dito kasi dito delikado. Yan. Ito ay kasi magbaloktot yung pader mga business. So, yung si Premium saka si Metallic andun po sa Falcon. Nilipat doon namin nilagay kagabi. Saka ito yung pula nilipat namin doon. Doon o. Yan. Diba? Maulan pa rin mga business. Ambon-ambon. Tuloy pa rin yung pag Kaya nga ito titigil si bagyong uwan mga business. Balikan ko kayo mga business pag ipon ko na lahat yung mga mga dahon. Mga business yung yung player. Oy! 1,000. Nandito! 1 million. 6 bali 26,000 ang monthly. Ikaw na yan, ang mahal pala yung intik na yan. No, di kayo pahiya kasi Toyota kasi siya eh. Saka ano siya, parang siyang yung sa kotse na mga Ang ganda kasi sa loob. Airport palagi kayo. Kaya yan. Meron pang isa ng zero yan, na parang yung sinibin na mas mataas. Mas mataas ang ano doon sa likod. Yung motor natin mga business, pang 5 months na to eh. Ano? Basta si Sniper. Ito, pinalitan ko na rin siya ng stripping na universal na side mirror. Yan. Yan naman mga business ay pasok yan sa LTO. Kasi 4 finger yan no. Yan. Pasok yan sa LTO. Ang bawal sa LTO mga business yung maliliit na side mirror. Yan. Ito naman ay para sa camera. Ito natin lalagay yung camera. Yan. Kapal pa yung mga gulong mga business. Tapos kinabitan ko na rin siya yung tawag nito. Para hindi masyado mapisik, talsik ba, lapok. So mga business, dito kami sa Baranggawan. Seryosin mo kayo, magsasakit na naman yung mata nila. Kasi dito, abangan nyo po sa vlog ng sa Mrs. Kibi Official po. Yes. Kasi kung ba't nandito kami. Kasi yan nga ay pamamahagi yung mga libro. Hindi pa naman ipapamahagi. Ay ano pala Bali, sa ano pala, yun? sa December pa. Oo, ibibigay na po siya sa barangay. Dito lang tinutun over namin sa barangay. Opo. Pero abangan nyo na po, hindi na kami magbibigay ng details. Basta abangan nyo na lang po sa vlog po ni Mrs. Cindy Official. Saan ba pa? Sa lugar. Di ba yung saging? Diyan. Ayun, bibili po kami ng merienda mga kabisnes kasi medyo makulimlim ang panahon at parang masarap magsaging na naman. So, Dito to sa Rembo. Sa barangay 171. Ano? So, walang kwat-kwat. Walang quick-quick no. Kwak-kwak meron. Di ba? Ito yung saging. Ayan. Lambot. Ikaw, ano ba sa'yo? Tinapay? Ikaw. Saging.
Ito, saging. Saging? Ilang piraso ba? Tayo. Si Ano ate. tayo? Apat sila doon. 4, 5, 6. Anim pula saging. Wala no? Dati kasi may nagtitinda dyan na ano. Dyan no. Quick wala man. So, business ang mapanood nyo po ay ano na to. Ito yung karugtong kagabi. Kasi, Nag-check ba yun doon? hindi. Parang gusto rin ni Budang ng quick kasi wala man tayong Wala nga eh. Diyan kasi may nagtitinda dyan sa atin ng quick oh. Business ngayon wala na. Yan dyan? Oo. Hinahanap pa siya papa. Bagong luto. Ito, mainit talaga siya. Di katulad nung nabili natin dun sa ano nung nakaraan mga ka-business. Medyo Dapat kayo nila. Ka Magkano bid? 25. Wala. 25. Kasi 150 anim eh. Dapat is 100. So balikan ko kayo mga business naming minamahal. Alright. Maulam na naman oh. Kulimlim. Yung ano, tax. Walang kwek-kwek. Wala. Walang tindang Ito, bagong quick, luto, saging. Ay, wala ako. Saging. Welcome. Thank you, Bambu. Sana all sumasahod ng 50 mil para lagi may Ano ba to? Malambot man, oy. Oh. Sige. Iyan mo nga pa, ihiga pa lang na, ilagay natin dito. Mas kita mulag ba yun? Oo po. Yan dyan. Marites talaga yan sa damo. Ang lalaki! lalaki. Oh, Hindi maganda. maganda bigayan. Maganda bigayan ngayon ah. Thank you. Nakaka-business, marunong po ako na eh. Tingnan niyo. Ay, sorry, nakalimutan na. Nakakatawa na kasi nakakamiss, nakakamiss. Ano po kasi ako dati sa banda namin sa Lion. Mary had a lot.
libot na ko. Naka-vlog man dahil. Marunong ka yan? Kung kamamawa ni. Marami akong ano dito dati mga kabisnes, tapos nagko-compose pa ako yun sa ano dati, yung sa F4 dati, nagko-compose ko siya, nagagawa akong mag-compose ng ganito mga kabisnes kasi yun nga, band member po ako dati. Shoutout po sa mga Santolinians dyan sa Baroilano del Norte. Ayun, dyan po ako nag-graduate, tapos doon ako natuto mag-lyre kasi yung ate ko, tapos kasunod ako, yung isa ko pang ate is puro sa lyre, kaya natuto ako. Nakalimutan ko na mga kabisnes kasi medyo matagal-tagal na rin eh. Sige, happy birthday. Kantay mo happy birthday. Sige, happy birthday. Happy birthday, bro. Ha? Sige, binigyan tayo. Alin mo? Sige. Ay, happy birthday. Ay. Ay. Hindi ako makasulat. Makalimutan ko na. Wala pa silang ano te. Dapat dito yung kalisod eh. Dati yung ginagawa ko sa ganyan, nagpo-compose ako. Kasi may sarili akong lyre dati. Talagang nakakatuwa lang, nakakamiss. So yun mga kabisnes, na mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayun, kakauwi lang po namin galing sa KB House mga kabisnes. At ayun, ito mapaparin yung vlog is, itong una is yung sa ano ba tawag rito? Yun yung bagyo kagabi mga kabisnes na sobrang lakas talaga ng ulan. Hindi siya. Ano pala tawag rito? I-arrange mo na raw yung mga plato. Yun mga kabisnes, mali. Hindi ganun kalakas yung ulan pero yung ihip ng hangin ay sobrang lakas mga kabisnes. As in, malakas talaga ang ihip ng hangin. So, yan yung napanood nyo kagabi sa vlog ni Bay. Talagang yung mga van ng kabisnes, si Premium at saka si Metallic ay nilipat po rito sa tapat kasi dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi namin alam na yung bakuran doon, alam niyo yun yung nakikita niyo po pagka nagba-vlog kami. Yung bako doon is gumaganon-ganon siya dahil sa hangin. So, anytime pwede siyang bumigay. So ang ginawa po ni Kuya, ang sabi ni Kuya, dalhin dito. So yun, dinala si Metallic at saka si Premium dito sa labas. Hindi na po kasi kasya rito sa may garahe dahil may may nakalagay rin po mga sasakyan. Yun. So yan yung una nyo pong napanood. Yung pangalawa naman mga kabisnes is kulitan. Yun. Pumunta kami kanina sa Barangay Hall. Yun, abangan nyo naman yun sa vlog po ni Mrs. Kabisnes kung patungkol saan yung pagpunta namin doon sa Barangay Hall. Tapos, etong pangatlo is yung andun din kami sa Barangay Hall, nakakita ko ng lyre mga kabisnes. Alam nyo, nakakamiss lang. No? Nakakamiss na imagine nyo yun. Ilang taon na rin since first year high school ako, nagbabanda ako mga kabisnes.
ano talaga ako, kasi dati nga pinapili ako ng ano namin, kung C80 pa lang kasi noon eh, C80. Kaya lang, sa C80 kasi, ano yon tawag rito, yung platoon leader namin is, ano siya, kaaway ko. Kaya ang nangyari, dahil sa ano ko na kaaway ko to, lumipat ako sa banda. Doon ako nagstay sa banda kasi ang banda at least pagka nagkamali ka, hindi ka magsisit on the air, tapos hindi ka magpo-push up, yung ganon. So doon ako sa banda lumipat ako ng banda kasi nga yung platoon leader namin is ano siya, galit sa akin, kaaway ko ba. Mortal enemy ko. Pero crush ko yun dati. Charot! Crush ko siya pero mortal enemy ko siya kasi tuwing nakikita niya ako sa office ng principal, lagi niyang sinasabi, "Oh, nandito ka na naman, Swiko. Napaka-troublemaker mo talaga, troublemaker." Sabi ko, "Lo, di naman ako nagpunta dito dahil pinatawag ako sa kundi nagpunta lang ako dito dahil may sadya ako sa principal, hindi para ganyan ganon." Lagi niya kasi ako naabutan, mga ka-business, sa opisina. May isang beses na naabutan niya ako sa opisina. Yun talaga, pinatawag talaga ako doon ng teacher kasi nga, paging Elisa Swiko, please come to the office right now. Yun. Pagpunta ako doon sa office, akala ko kung bakit ako pinatawag, nagtaka ako ba't ako pinatawag. Yun pala, yung kaklase ko pala, sumiiyak, nagsusumbong na. Pinaparinggan ko daw siya na amoy B. Alam niyo na yun, B, sa babae ba? Sabi ko naman, "Lo, malay ko ba na may ka pala? Ano ba tawag dun sa Bungog ba? Bungogon siya, mga kabisnes. Alam niyo yung, ewan ko sa Tagalog, yung mabaho yung yung lumalabas sa tenga niya. May lumalabas sa tenga niya na mabaho. Hindi ko naman alam, mga kabisnes, na may ganun pala siyang sakit. Malay ko ba? Sabi ko lang sa room namin ko, ba't baho? Ba't parang amoy patay na, parang patay na daga? Ganon ako. Hindi ko man alam, mga kabisnes, na siya pala yun. Tapos bigla siyang lumabas, umiiyak siya. Punta pala siya sa office. Nagsumbong sa principal. Inuutos si Papa sa'yo. Nagpunta siya sa office. Sabi ko talaga, malay ko ba? Hindi ko naman alam, di ba? Maldita talaga no? Hindi ko talaga alam yun, mga kabisnes. So, umiyak siya. Tapos nag-sorry rin ako kasi gano'n naman ako, mga kabisnes once na mali ko, alam kong mali ko, nagsusorry talaga ako. Which is, yun nga, honest mistakes naman yung nangyari. Dahil, hindi ko nga alam na yun pala, may sakit siyang gano'n. So, nagsorry rin ako sa kanya. Tapos, naabutan na naman niya ako sa office pa din. Kausap ko yung teacher, tapos yung teacher umiiyak. Sabi sa akin ng teacher, naabutan niya, sabi sa akin ng teacher. Hindi ko talaga in-expect week ko na mangyayari to, ganyan, ganun. Umiiyak siya. Pero hindi naman ako may kasalanan nun, kundi yung kabarkada ko. Sabi ko, so, kasalanan ko, sabi ko pa sa kanya, palaano ako sa teacher. Tsaka, close ko kasi yung teacher na yun dahil since first day of school, at saka first teaching niya, ako yung una niyang naabutan, ako yung una niyang nakakwentuhan, kaya parang close kami. Parang, sabi niya sa akin, hindi ka naman kasali, barkada mo kasi kaya nadamay ka lang, pero hindi naman ikaw ang hindi naman ako sa'yo may tampo, sabi niya sa akin. Ayun. Tapos ayun tinawag na akong troublemaker nung pangalan niya nun is Jason. Jason! Ka-OA ba? Jason! Hindi ko makalimutan kasi, mga kabisnes, basta mga crush ko, talaga, hindi ko nakakalimutan. Mga name ng crush ko, meron pa akong ultimate crush na since kinder. Crush ko na talaga yon. Pangalan naman niya, Chris Mark. Di ba? Kasi, mga kabisnes, maalalahanin ako sa mga bagay-bagay. Tawag na sa akin ng mga kabarkada ko, genius, kasi, yung mga pangyayari namin since elementary hanggang nag-high school is, naaalala ko. Hindi genius sa klase, hindi. Genius, tinatawag lang genius, dahil nga lagi kong naaalala yung mga pangyayari since elementary, yung mga memories baga, sa aming magbabarkada, ako ang laging nakakaalala na, uy, si ganyan, tinatanong nila ako sa GC namin, nagtatanong na,
ano nga pangalan ng teacher natin sa sa third year, ganyan. Ako na-memorize ko yung teacher namin. Ayun, shoutout natin yung teacher ko. Teacher ko sa first year is si Ma'am Gina Iroy. Siya yung first teacher namin na, ang first teaching niya talaga is kami. Since nakapag-graduate siya ng BS Ed, yon, kami ang first teaching niya. So, shoutout kay Ma'am Gina Iroy. Next is si Ma'am Irish Jean. Excuse mo. Tubig mo? Irish Jean Galyamaso. Yon, shoutout po ma'am. Sa teacher namin yun, mabait din yun si Ma'am Irish Jean. Ay, hindi Irish Jean, Ivy Jean. Irish Jean. Yung Irish pala, yung kapatid niya pala yon. Kaklase na, yung Irish naman is kaklase ng ate ko. Wait lang po. Ivy Jean Galyamaso. Tapos, si Ma'am Engenia Cruz. Yon, teacher namin yan. First year, tatlo po yung teacher, naging teacher namin ng first year. Dahil, si Ma'am Engenia Cruz, siya talaga ang, pinaka-teacher. Kaya lang, lumipat siya as school treasurer. So, umalis siya. Tapos, pinalit si Ma'am Gina Iroy. Tapos, next naman is umalis naman si Ma'am Gina Iroy, wala pang kalahati ng school year. Yun, napalit si Ma'am Ivy Jean. Tapos, second year, si Ma'am Roblen Flor Aguanta. O, diba? Kilala ko pa, Ma'am Roblen Flor Aguanta. Shout out po. Taga-Baroy din yan, si Ma'am Roblen Flor. Third year is si Ma'am Gina Mahinay. Tama ba ako? Si Ma'am Gina naman is, siya mga ka-business? Patay na po siya. Yun, namatay po siya, na disgrasya daw po. Yun. Tapos, fourth year high school naman, si Ma'am Giselle Elia. Yun, si Ma'am Giselle Elia. Tapos, yung ibang subject teacher namin, si Sir Canupin, si Sir Ricky Haka, tsaka si Ma'am Marilyn Taladwa. Yun, mga teacher namin, si Ma'am Lucy Dilema, si Ma'am Agnes, kapatid niya pala yun. Si Ma'am Laranho, yun. Mga teacher ko po yan, mga subject teacher. Ang namatay na po dyan is si Sir Ricky Haka, tsaka si Sir, si Sir Canupin. Yun. Yung Sir Canupin is kapatid ng teacher ko. Yun yung nakwento ko po mga ka-business dati na, hindi sa, ko lang pala nakwento sa mga kasama ko, sa mga kasama ko at kila si Deng na, namatay siya nang hindi namin alam mga ka-business. Basta may kagat siya sa paa. Which is natulog lang naman siya pero may kagat siya sa paa. Yun, kaya siya namatay. Yun. So, yun. Kaya naalala ko lang, grabe, ang pinag-anuhan lang natin is banda, tapos biglang napunta sa Dinakwento ko lang mga ka-business kasi masarap kasi alalahanin best memories ko talaga is high school life din. Grabe talaga, nag-cheerleader ako, cheer dancer. Tapos sa cheer dance pa, ako yung tinapunta. Naalala ko talaga, sobrang takot yung principal namin kasi talagang ginaganon ako. Tinapon-tapon, tapos aakit dito. Nagpapahiramid talaga ako nung high school. Kasi nga, magaan lang ako mga kabisnes. Kaya yun, nakakatuwa lang alalahanin po mga kabisnes namin. Minamahal yung aking high school life. Tapos close ko lahat ng mga naging teacher namin. Especially yung principal namin. Ayun, close din po sa akin. Kaya talagang the best. Tapos yung barkada ko, first year po is 6 lang kami. Veraso Mabago group. Veraso means Villanueva, Ramas, Sueco, Basco, Veraso Mabago. Hindi. Villanueva, Ramas, Sueco, may bituin, Basco, Gopet. Yan po lahat is mga honor student po kaming lahat sa first year. Tapos nung second year, nadagdag sa amin yung best friend ko since kinder. Since kinder talaga mga ka-business, best friend ko na yun. Nag-transfer siya ng
private school. Kasi private nga po ako nag-aral. So, naging Maveraso Mabago. Tapos, nung third year, nadagdagan kami ng ulit ng 3. 2 lalaki, 1 babae. Maveraso di Mababago pa. Kasi, Maglente, Villanueva, Ramas, Sosweco, may bituin, Babasko, Babaoy, Gogopit, Papatian. Ayun. Yun, Maveraso di Mababago pa. Shout out kasi nanonood po yan sila. Yun yung mga naka-video call ko nung if napanood nyo po yung vlog, naka-video call ko yung mga kabarkada ko, yun po yun sila. Na until now, kahapon niya nag-chat sa akin si Tinay sa GC na ingat daw po kasi nga yung bagyo is nandito sa Metro Manila. So, ayun. Shout out sa mga kabarkada ko. Namimiss ko na talaga kayo. Hindi na tayo nakakapag-banding, girls. Diyos ko po. Tagal-tagal na rin na huling banding namin is 3 lang kami kasi yung iba hindi nakauwi. Nagbanding kami, nag-swimming. Yun, nag-swimming kasama sila Koy-Koy, mga ka-business. Nakakamiss lang. Nakakamiss alalahanin yung high school life. Tapos, yun, yung mga classmates ko. Yan, nanonood rin po sila kasi sinishare ko sa GC namin. O, diba? Sinishare sa GC. Ganun lang yun, mga ka-business. Yun. So, yun. At saka, eto, last but not least, bago ako mag-outro, ayun, marami pa rin po pala mga ka-business ang hindi nakakaintindi, no, sa naging vlog ko nitong nakaraan. Pero, yun ang, mga ka-business, hindi ko sasabihin na huli na, kasi, may mga bagay pa akong, sa akin na lang muna, no, mga ka-business, sa akin na lang muna, yung mga bagay-bagay. Hayaan nyo muna akong mga ka-business, manahimik muna as of now. Manahimik as of now. At saka dun sa nag-comment na hindi raw siya susuporta sa akin, wala po akong pakialam. Kung hindi ka po susuporta sa akin, kung yung utak mo kasing kitid ng utak ng talangka, wala po akong pakialam. Kaya lumayas ka sa channel namin, hindi ko po kailangan ng suporta mo. Sabi mo nga, hindi mo kami susuportahan, wala po talaga akong pakialam, sa totoo lang. Hindi mo lang kasi maintindihan at hindi mo matanggap sa sarili mo na isa ka dun sa natamaan, dun sa sinabi kong sa lahat ng mga umalis, bakit si ka-business ang ginagawang masama? Isa ka dun sa natamaan na nagko-comment siguro ng hindi maganda. No? Isa ka dun, kaya ka siguro natamaan at nakapag-comment ka ng ganun. At saka, dun sa mga nagsasabi na tumahimik na raw ako, wala pa po ako sa kalingkingan. No? Ako, yung sa akin lang is pinaintindi ko lang sa viewers. Never pa ako nagsalita, wala pa akong sinasabi. No? Hindi pa ako nagsasalita. Yung sa akin is paalala lang sa mga viewers na sana lang na maintindihan nila na wala po ako sinabi kasi na yung mga umalis ay may nagawang mali sa ka-business. Ang sa akin kasi pinaiintindi ko sa viewers, no? Sa viewers para mas maintindihan, no? Doon sa mga viewers na makikitid ang utak na sa kabila ng lahat ng nagawa ng isang ka-business, sa kabila ng lahat ng ginawang kabutihan, pagmamahal, pag-aaruga, pag-guide, si ka-business ang ginawang masama. Ninyong mga viewers, hindi ko po sinabing yung umalis ang ginawang masama. Hindi. Yung viewers baga ng mga nagko-comment, ay naku, yun pala hindi pala na-gets nung iba yung ibig kong sabihin doon. Na kayong mga viewers, na ang sasama ng mga kino-comment nyo about sa kay ka-business, yon na hindi nyo man lang naisip na yung mga yan, na mga umalis, igaling nga kay ka-business at si ka-business, ang sa kanila, nag-guide, nagturo ng lahat-lahat ng kung anong kaalaman meron sila ngayon. Yun yung ibig kong sabihin. So, at least, clear yun. Viewers na makikitid ang utak. At yung nag-comment na yon na hindi niya ako susuportahan,
Isa siya doon sa makitid ang utak. I-shoutout natin mga kabisnes para naman sumikat. Sikat. Para naman sumikat siya. Kasi nagpapapansin siya eh. Hindi rin siya susuporta pero para siyang ano. Diba nagmukha ka lang tanga sa comment mo. Pinagmukha mong tanga yung sarili mo. Sa totoo lang, pinagmukha mong tanga yung sarili mo. Sorry for my words pero yun talaga ang totoo. Pinagmukha mo lang tanga yung sarili mo. Okay? Kay Gloria Monedo. Napaka-tanga mo. Tanga ka, tanga ka, tanga ka. Gloria Monedo. O, ayan. Sinabihan na kitang tanga ka. Pasensya na mga ka-business, pero nakakatawa kasi yung komento niya. Hindi kita susuportan. Wala akong pake, hanapin mo yung pake ko. I don't really care. Dahil napakatanga mo, sabi mo nga hindi mo ako susuportahan, pero nandito ka at nagko-comment ka at nagpapapansin. Kaya tanga ka. Ayun, so salamat po mga ka-business. God bless po at salamat po sa lahat po ng mga nakaintindi dahil mas marami po, sa totoo lang sa mga nababasa ang comment, mas marami po ang malawak ang isip at nakakaintindi at naintindihan yung ibig kong tukuyin. Yun, maraming salamat sa inyo. Please po, supportahan natin unang-una Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, mga ka-business. At syempre po, channel po ng mga natitirang kagwangs, mga ka-business. Please po, supportahan natin. At syempre po, ganoon na rin po mga ka-business, gusto ko magpasalamat sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, na syempre walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong Ka-Business Family, at sa lahat-lahat na po. Thank you so much po sa inyo, at sa lahat din po ng mga butihing sponsors. Abangan nyo po mga ka-business, marami pa po tayong parating na mga exciting part. Yun. God bless po mga ka-business, always, biraba na, todo-todo lang tayo malagi. At again, pasensya na po mga ka-business, ang mga susunod po nating vlog is purely good vibes na ulit. No? So, alisin muna natin sa ngayon. Oh, I will not tolerate. Joke lang. Hindi ako magsasalita ng tapos mga ka-business dahil mali naman yun kung magsasalita ako ng tapos. Basta sa ngayon is good vibes po muna tayo. God bless po mga ka-business. Biraba na, todo-todo lang po tayo lagi. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga ka-business naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga ka-business naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?